Hi guys! Welcome back to my channel! So yan, nakauwi na ako galing work. And ngayon, nagtatanggal ako ng bedsheet kasi magpapalit na kami ngayon. Every 2 weeks yung palit ko. Kahapon nalabahan ko na yung kumot. So bedsheet at punda lang ng unan yung lalabahan ko. Ngayon, samahan nyo na ako ngayong araw na to para sa mga gawaing bahay ko. As usual, nakapagsalang na ako guys. Alam nyo ba, hindi ko magamit yung phone ko na pang vlog kasi hindi ko pa naayos yung storage. Oh my god, kailan ko pa sinabi sa inyo na aayusin ko yun? Hindi ko pa siya naayos. Kapag ina-attempt ko, sa dami siguro ng gagawin, wala na. Nakakaligtaan ko na. Or natatamad ako, pinagmamaya ako. Tapos hanggang sa, yan, abuti na ngayon. Kaya, ngayon yung gamit ko na naman yung lumang phone. Kaya, ganyan yung quality. Pasensya na kayo. Nakasan ko yung AC. Ay, ano pa bang routine ko ngayon guys? Thursday off ko bukas. Malamang gumawa ng gawaing bahay ngayon. Kasi, alam nyo naman kapag ka Friday, anong oras na kami nagigising ni Mister. So, wala na akong magagawa nun. Kaya, lahat, as much as possible, tinatapos ko na ng Thursday bago umuwi si Mister. Para, kahit matulog kami ng matulog ng buong Friday, okay lang kasi tapos na yung mga gawaing bahay. Yan. Hello sa mga nagsasabing ano lang ako dito, display. Hindi po. No. Yan. So ngayon, titiklopin ko yung mga nilabhan ko kahapon. Yan. Titiklopin ko para makapagwalis na ako. Let's go! Guys, 22 na pala ngayon, no? Nakapamasko na ba ang lahat? May mga pamasko na ba kayo? Yun. At may magandang balita. Si Mister may sahod na. Yes! Yan. Sila Mister, usually, mas maaga yung sahod nila. Pero ngayon, parang sobrang aga ngayon. Kasi usually, mga ano yan eh. Kung 31 days, mga siguro 29 or 28, ganun. Actually kami rin, early. Pero hindi ganito ka-early, guys. Kasi 22 pa lang, may sahod na sila. So, yun. Yan. Yun na nga, so Pasko na nga kasi. Marami na ba kayong napamaskuhan? Kumusta na ba kayo? Anong handa nyo sa Pasko? Kami, may pasok kasi kami nun guys. And, dito kasi sa Saudi, alam nyo naman na hindi talaga dito nagsa-celebrate ng Pasko. Kasi nga, syempre, Muslim country. So, bawal dito mag-celebrate. Pero, syempre, yung mga Pinoy, syempre, nire-respeto din naman ng mga Muslim yung mga celebration nyo as long as walang alak. Kasi bawal din dito yung alak. Yun. Kami, Sunday yun alanganin na araw kasi dito guys. Kasi Friday yung off namin. So, yung Sunday alanganin yun sa amin. Yung salubong Sunday, diba? Kami ni Mister, wala pa kaming napag-uusapang plano na handa or what. Pero kami nung mga katrabaho ko, meron kaming Christmas party. Hindi naman siya party guys. Parang exchange gift at onting salo-salo lang. Sa 24. Yun, sa lubong ng Pasko. Excited na rin ako guys kasi syempre
exchange gift, yung may matatanggap kang regalo. Lagi naman akong may natatanggap kay mister, pero syempre iba din kapag ka sa mga katrabaho, sa mga kaibigan mo, 'di ba? Yun yung napagplanuhan namin ng mga katrabaho ko. Pero kami ni mister, wala pa kaming napag-uusapan. Tapos kami ng friends ko, meron din kaming napag-usapang salo-salo. Yun lang. Excited ako. Exciting, guys. Oh my God. Alam niyo ba, guys, tingnan nyo na naman, di na naman ako makapagtiklop. I-share ko lang, no? Alam niyo ba, kapag Pasko, simula bata kami, hindi kami nangangaroling, guys. Kaming magkapatid. Hindi kami nangangaroling. Tapos, kami nung bunso, kasi kami yung malapit yung edad, 3 years yung gap namin ni Uriel. Ewan ko dun sa kuya ko, at saka sa ate ko kung naranasan nila. Pero kami, hindi namin naranasan. Naranasan ko, college na ako noon, yung parang, anong tawag dun, guys? Yung kailangan yung mag-solicit ba yun? Tawag dun. Basta college na ako nung naranasan ko yung mga rolling. Tapos, may tatlong ninang ako na hindi ko makakalimutan. Kasi nung bata ako, sila talaga yung nagpapailaw ng Pasko ko, ng birthday ko, ng kung anong okasyon. Kasi sila yung laging nagbibigay sa akin. Si Ninang Taguba, yan talaga, teacher yan, sa school ko nung elementary. Lagi niya talaga akong binibigyan, guys. Everyday, kahit walang okasyon, lagi niya talaga akong binibigyan. Kaya, hindi ko siya makakalimutan talaga. Si Ninang Laling malapit sa amin. Siya yung sa akin ng magbra ako, nung bata ako. Siya yung nagsabi sa akin, guys, na kailangan ko lang magbra. Tapos, lagi din niya akong pinapapunta sa bahay nila kasi mahilig niya akong bihisan, ganyan, bilhan ng something. Tapos, si Ninang Ani din, halos everyday din ako nun kasi teacher din yun, yung ninang kong yun. Sila yung tatlong ninang na naalala ko talaga na never kong makakalimutan. Tapos, nung lumalaki-laki na ako, kasi lumipat din kami ng bahay, guys. Kaya, simula nun, na parang, syempre nawalan ako ng kontak kay Ninang Laling, yung taga malapit sa amin. Tapos, nung graduate naman ako ng elementary, syempre, nawalan na rin ako ng dun sa dalawa ko pang ninang, kay Ninang Taguba at saka kay Ninang Ani. Hanggang sa makagraduate na ako ng high school, ng college, yun, hindi ko na sila nakita kasi si Ninang Laling lumipat na rin ng bahay, si Ninang Taguba, yun, nakakontahan ko pa yun kasi nung nagkatrabaho na ako dito sa Saudi, kinonta ko pa yun siya. Tapos, si Ninang Ani naman, nasa ibang bansa na. Kaya, yun, di ko rin mahanap yung Facebook niya talaga. Hinahanap ko sila talaga actually. Para sana gusto kong give back. Gusto kong ipaalala sa kanila or i-remind sila na hindi ko nakalimutan yung kagandahang loob nila sa akin nung bata ako. Yes, girl. Yun. Kaya, simula nung ganun, ang nagbibigay na lang sa amin ng ang nagbibigay talaga sa amin ng pamasko lagi, si mama at papa na. Since wala talaga kasing ibang nagbibigay sa amin, guys. Laging kami yung pinupuntahan, hindi ako syempre yung magulang ko, 'di ba? Hindi naman kasi ako nagbibigay yung magulang ko. Yung magulang ko kasi, marami laging pumupunta sa kanila para mamasko. At saka itong papa ko, feel niya kapag may nangangaroling sa amin. Ang laki pa ng pinamimigay namin, guys. Depende dun sa mga nangangaroling, kung puro bata, puro matatanda, tsaka sa performance, syempre. Yun, ako yung accountant. Kasi sa akin binibigay ni papa yung pera, tapos yun, usually ako yung nagbibigay dun sa mga nangangaroling. Pero pera nila. Tapos, kapag Pasko at New Year, yun, bukas lang yung gate namin. Tapos, free kung sinong gustong pumunta. Tapos, bibigyan nila mama at papa. Kaming magkakapatid, hindi ko naranasan yung
yung magbabahay ako, yung ganun, yung manghihingi ako, mga ngaroling, ganyan. Wala talaga. Kaya, ang nagbibigay lang sa amin si mama at papa. Sila yung nagbibigay sa amin ng pera, ng laruan, ng gusto namin. Kaya, thankful din ako sa parents ko talaga kasi, syempre, hindi namin naranasan yung walang-wala talaga kaming matatanggap pag Pasko. Dati, yung mga tita ko na nasa Amerika na ngayon, sila lagi din nila kaming binibigyan talaga. As in, lagi nila kaming binibigyan. Si Tita Rita, yan, binibigyan niya kami lagi ng pera nun. Yung mga tita kong nandoon na sa US. Kasi, pero nung mga nandoon na sila, si lola ko, lagi yung nagbabox siya lagi, hindi niya kami nakakalimutan, ganun. Pero ngayon kasi, nandun na sila papa at mama, kaya, yun. Tsaka mga nasa ibang, si ate nasa Pampanga na, si kuya nandun sa Pasig, pero, yun, malalaki na kami. Yan, dapat kami naman yung magbigay sa kanya. Yun, thankful ako sa mga taong nakakaalala sa amin pag Pasko kasi hindi talaga kami yung mga batang naranasan yung ganong magbabahay, bibigyan ng pera ng kapitbahay or ng mga konsino, ganyan. Pero, yun, swerte din ako sa parents ko na hindi sila madamot, palabigay sila kahit nga hindi namin kilala, tas nandoon lang sa gate, bibigyan na nila eh. Kaya yung mga bata sa amin dating nangangaroling na araw-araw kami. Yun. Share ko lang, ang daldal ko nung my God. Magtitiklop na nga ako, tatapusin ko na nga to guys. Pero parang gusto ko rin tawagan sila mama. Kasi diba nasa gusto ko rin tawagan sila mama. Tawagan ko muna kaya sila. Tingnan nyo kung sasagot. Dati nung nagkatrabaho ko sa Pinas, sinusubukan ko laging bigyan yung mga pamangkin ko kasi kahit papano inaanak ko yun, pero magkano lang yung binibigay ko. Pero ngayong nasa abroad na, syempre mas malaki yung kita, mas bongga na ako magbigay. Tawagan natin sila. Hello? Halo? Hello? Gising na kayo, ma? Halo? Ano? Gising na kayo? Nag-aalmusal? Ano? Nag-aalmusal na kayo? Tapos na. Ang aga Kaya namamalat na ako. Bakit? Kanya. Ewan ko. Guys, nakapagwalis na ako. Hindi ko na vlog kasi nagmamadali na ako, nawili akong manood. Diyos ko pulo. Na pagtingin ko sa oras, 2:00 na, uwian na ni Mister. Kaya nagmadali akong tapusin yung tiklupin ko. At pagkatapos noon, lagay ko sa damitan, tapos kinuha ko agad yung walis. Yan, nagugas na ako ng kamay. At ngayon naman yung gagawin ko. Yan. Magpapalit na ako ng, lalagyan ko na to ng bagong bedsheet at punda yung mga unan. Yan. Tapusin ko lang tong mabilis guys ha. Ay, pinawisan ako. Yan, napalitan ko na yung bedsheet namin guys. Kami ni Mister, hiningal ako. Kami ni Mister, pagdating sa gawaing bahay guys, since pareho kaming nagtatrabaho, ako yung naglalaba, plancha, tiklop, siya sa kalinisan sa mga alikabok dito, pero tsaka sa pagluluto, paglalaba ng mga sapatos, ganyan. Pero guys, depende rin kasi sa oras ba naming dalawa or kung sino yung available sa amin or kung sino yung pasok yung oras, kung sino yung magluluto, ganyan. Hindi talaga yung
Hindi talaga yung, halimbawa, maalikabok na or marami na akong buhok dyan. Hindi yung aantayin ko pa siya na siya pa yung magwalis. Kapag kaya ko naman, gagawin ko na guys. Hindi naman kami nagbibilang sa mga ganyan. Pero nagagalit siya kapag halimbawa nagwawalis ako. Kasi maalikabok, baka atakin ako ng asthma. Pag nagpapalit din ako ng bedsheet, nagagalit din siya kasi mabigat yung mismong foam namin. Ayaw niya akong nagbubuhat ng mabigat guys kasi nga may sakit ako sa likod. Tapos pag naglalaba ako, ayaw niya din nagbuhat ako ng mabigat. Eh kung ganun lang, ano na lang gagawin ko dito, 'di ba? Nahirap naman na antayin ko pa siya bago pa magawa yung mga gawaing bahay na alam ko naman kaya ko. Siyempre, nag-iingat din naman ako kapag yung labahin mabigat, hindi ko naman yan iniisang buhat. Tapos yung dito sa foam, tinutukod ko naman yung tukod ko guys. So ngayon, patapos na yung bedsheet at punda na nilalabahan ko. So mga ano naman ngayon, undies. Yung mga aayusin ko para ito na yung next na isasalang. Eh guys, ito na pala si Bambi ngayon. Laki na niya, pero usog. Pero itong part na to guys, ginupit ko kasi to. Ito oh. Kaya nagkaganyan, parang tinapyas ko kasi. Tapos simula nung tinapyas ko, parang dry lagi yung natutubo. Tapos ito, ginupit ko to dati kasi dry. Pero hindi na tumubo. Ay! Bakit ito tumubo? To, ginupit ko to eh. Mahaba ulit. Mahaba ulit. Ay, amazing. Yan. Malinis si Bambi ngayon. Kasi, hindi ko kayang nakikita yung pag ano na, pag luma na yung tubig. Ito may orasan kami. US. Galing kay mama yan. Yun lang guys. Ano pa bang gagawin ko? Magpa-plancha pa ako. Aayusin ko tong parang pantry namin dyan. As usual, every Thursday yan, inaayos ko yan. Tapos, yung vanity doon kasi minsan naiiwan namin yung mga lotion, mga kung anik-anik namin. Siyempre, pag pumapasok ba, nagmamadali, ganyan. Aayusin ko lang muna tong mga to, okay? Ang dami ko pang plantsahin. Oh my God.